Yang tungkol na yan sa mga nananawagan na si Luistro ay parang si Miriam Defensor Santiago, dapat maging senador. Senadora, pwede daw yan sa line-up ng alyansa ng administrasyon at saka ng group na ano ni Leni Robredo, pwede daw yan. Unang, basta pwedeng maging senadora yan, magaling, parang Miriam Defensor Santiago. Matalino, talagang matapang, hindi madaling masinda, o di ba? Ang pagkakaiba lang ni Miriam kay Congresswoman Beatrix Listro, sa talino pareho, sa tapang pareho, hindi madaling masindak pareho. Kaya lang si Miriam pag nagsalita, mapuwersa, talagang papagalitan ka ni Miriam. Si Beatrix hindi, kalmada lang. Pero pagdating sa katalinuhan, magaling, pareho magaling. Pagdating sa tapang, pareho matapang. Hindi mo naman makikita yung tapang sa salita na kailangan. Ano ka? Lagi kang galit. Si Miriam ganon. Mapuwersa pag nagsalita. Si Beatrix hindi. Pero makita mo ang tapang. Matapang, kalmada lang. 'Di ba? Kaya lang may reaction diyan si Guanzon. Si Rowena Guanzon. Sabi ni Rowena Guanzon, wag niyo namang itulad si wag nyo namang itulad. Ito ang sabi ni Guanzon. Sabi ni Guanzon, mga kabunyog. Ayan, post. Ano ito ni Guanzon? Si Rowena Guanzon, wag ninyo naman ihambing. Wag daw ihambing si Luestro. Yan sa dating boss ko. Malayo po talaga. Yan ang sabi ni Rowena Guanzon. Sino ba si Rowena Guanzon? Si Rowena Guanzon, ano yan? Taga Negros, Cadiz City. Si Miriam naman taga Iloilo. Ilongga. Ilongga. Si Miriam ay si Rowena Guanzon, Negros. So magkaano lang yan, magkatabi yan, Negros Occidental yan at saka Iloilo. Bagamat nahahati sa dagat yan. Hati. Iloilo kasi isang isla, tapos yung Negros isa na namang isla. Ngayon, itong si Rowena Guanzon, nung siya, katapos niya yatang pumasa maging abogada, naging staff siya ni Miriam Defensor Santiago. Yun ang pinagmamalaki naman ni Guanzon. Actually, itong si Guanzon, magaling naman sana ito eh. Magaling sana ito. Nung nasa Comelec ito, inappoint ito ni Pinoy. Di ba magaling naman yan talaga si Guanzon sa Comelec? Hindi basta-basta yan Noon bumibilib ako diyan sa Comelec eh. Halimbawa, yung mga protesta sa Comelec, yung protesta sa kandidatura ni Marcos, 'di ba? Ni PBBM. Maganda yung mga posisyon doon ni Guanzon. Kaya lang nasira lang siya. Tapos pala nung eleksyon ng 2022, Leni Robredo 'yan. Leni Robredo 'yan. Sa katunayan, first nominee yan nung P3PWD party list. First nominee siya, yung P3PWD, yung sa disabled, persons with disabilities, hindi pala tawag ng disabled, persons with disabilities, PWDs. Siya ang nominee nun, P3PWD. Nanalo yun, nanalo. Isang seat noong 2022. Kasi noon, bawat rally ni Leni Robredo, pinagsasalita yan si Guanzon. Sa iba-ibang lugar. Bago magsasalita yung mga kandidatong senador, nagsasalita na muna si Guanzon. Kaya na-promote masyado yung kanyang party list, yung P3PWD, kaya nanalo. Ang problema ni Guanzon, hindi siya nakaupo. Sa totoo lang, ang kumalaban sa kanya na wag siyang makaupo, mga DDS. Si Cardema at saka si Topacio. Yun yung talagang lumakad. Si Cardema, yung sa Duterte Youth, talaga, prinotista, so yung partido ni prinotista si Guanzon, yung P3PWD. Hindi nakaupo si Guanzon. Tapos si Topacio, kalaban talaga ni Guanzon yan. Hindi ko nga maintindihan paano nasikmura ni Guanzon na ang mga makasama niya sa DDS ngayon. Sila Cardema at saka si Topacio. Hindi, kaya lang ang nangyari, nung nag-away ang Duterte at Marcos, sumama siya sa Duterte. Ngayon, siguro nag-aambisyon niya na kumandidatong senadora, kakandidatang senadora, gusto niya sumama sa line-up ng Duterte.
Ha? Kaya grabe ngayon ang pagka-anti-Marcos niyan. Sabi niya, hindi naman daw siya DDS. Ano pa rin daw siya? Lenny pa rin daw siya. Sabi niya. Pero maraming nagsisi. Actually, nanalo yan si Guanzon, yung P3PWD, dahil inano talaga yan ni Lenny. Pinaburan. Ang Bunyog noon, kami sa Bunyog, Akbayan, Magdalo, hindi kami pinagsasalita sa stage. Ang pinagsalita talaga si Guanzon. Okay lang yon, wala namang problema. Kaya lang, ngayon na dapat sana kasama natin sa oposisyon si Guanzon, hindi. Sumama siya sa Duterte. Kalaban niya, Marcos. Hindi ko alam bakit nag-Duterte yan. Samantalang yung mga hindi nagpaupo sa kanya ay sila Cardema at saka si Topacio. Anyway, so ngayon, dahil nga itong si Luestro ay nakikita ang galing ni Luestro, kinukumpara kay Miriam Defensor Santiago, nagre-react si Guanzon. Nagre-react. Sabi ni Guanzon, wag nyo namang itulad yan si Luestro sa boss ko dati, kay Miriam daw. Kasi dati niyang boss si Miriam. Dati niyang boss si Miriam ni Guanzon. Bakit naman, bakit naman? Ang gusto ba ni Guanzon ang itulad kay Miriam siya? Kung gusto man ni Guanzon ang itulad kay Miriam siya, ang problema kay Guanzon kasi nawala na yung kredibilidad Nawala Pero sayang, magaling yan Magaling yan. Kaya lang, sa bagay, marami namang magaling pag napupunto sa Duterte, nasisira. Nasisira, di ba? Maraming ganun Katulad din ni Harry Roque, magaling nung una. Ngayon, ano nang nangyari kay Roque? Nasira, yan yun. Itong si Guanzon, ganun din. Hindi ko nga alam bakit napapunta siya dyan sa DDS, ang mga hindi nagpaupo sa kanya, si Cardema, saka si Topacio. Si Topacio, ang kaaway niyan. Yan yung gumapang talaga na hindi siya makaupo Galit siya kay Romualdez. Pero ang hindi nagpaupo sa kanya, sila Cardema ang kumalaban sa kanya hanggang Korte Suprema, talagang nilaban nila nila Topacio. Anyway, so ang sinasabi dito, ang sinasabi ni Guanzon, wala daw siyang bilib diyan kay Luestro, wag daw yan itulad kay Miriam. Anyway, karapatan niya naman yan. Pero bakit? Sino bang magaling siya? Si Guanzon, gusto niya itulad siya yung katulad ni Miriam. Pag lumaban si Luestro at saka si Guanzon sa Senado, ay mas mananalo dyan si Luestro. Anong tingin nyo? Halimbawang lumaban si Guanzon, line up ng Duterte. Tapos si Luestro. Sa tingin ko, mas mananalo dyan si Luestro kaysa kay Guanzon. Ano sa tingin nyo? Kayo? Mga kabunyog, mga kababayan. Sayang nga yan si Guanzon Kaya lang ngayon, pati ang ugali na naging iba na ang ugali ni Guanzon. Binabastos na kahit sino. Si Ronald Llamas, sa halip na sagutin ang mga issue kay Ronald Llamas, yung ngipin ni Ronald Llamas yung magsipilyo daw muna si Ronald Llamas, ad hominem na Hindi, nangihinayang din ako dyan kay Guanzon. Kasi nung nasa Comelec yan, yan, magaling yan. Inappoint yan ni Pinoy 7 years siya sa Comelec, magaling. Kaya lang nung nung tumakbo nung 2022 sa party list, P3PW, Lenny, okay pa siya noon. Okay pa. Pinagsasalita ni Lenny nga Pero nung natalo si Lenny, pumunta na ngayon sa Duterte. Pati yung ugali nila ng Duterte, nahawa na si Guanzon. Bastos na. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.